Amen. Sa mga kapatid, siguro nagtataka ko kayo bakit ako naka-jacket dito. Nandito po ako sa Baguio ngayon. So, kasalukuyan naka-check-in kami sa Baguio Country Club. At gabi na, pero gusto ko pa rin ihabol itong morning revival preview natin. Kaya lang, ipopost pa to. Hindi ko alam kung maganda internet dito. Pagbabagal, matatagalan pa to. So mga kapatid, ang ating schedule ngayon ay week 36, day 6. Kaya umpisahan na natin to. Amen. 1 John 4:16. And we know and have believed the love which God has in us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. Amen. So hindi niya sinabing abide in God, kundi abide in love. No? Ganun din siya. Kasi yung love ay ang Diyos naman. No? Kapag ikaw ay nanahan sa pag-ibig, ikaw ay nananahan sa Diyos. At dahil dito, ang Diyos ay nananahan sa atin. So, inano lang siya, binaliktad lang siya. Pwede mo rin sabihin na kung ikaw ay nananahan sa Diyos, nananahan ka sa pag-ibig. At ang Diyos ay nananahan sa iyo. Pero dito, binaliktad niya. Sapagat ang pag-ibig ay isa sa pinaka malakas at pangunahing katangian ng ating Diyos. Na lahat ng mga tao na totoo ang pag-ibig ay mga taong nananahan sa Diyos. At isa sa pinakamalakas na kahayagan ng Diyos ay ang pag-ibig. Kung totoong nananahan ka sa Diyos, ikaw ay nagiging pag-ibig. Ang kabuuan mo ay pag-ibig. Tapos sa chapter 5, verses 11 to 12, and this is the testimony that God gave to us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. Amen. So ito ay isa pa rin sa mga katangian ng ating Diyos, no, na tinatawag siyang Diyos ng pag-ibig, o ang Diyos ay pag-ibig. No? So dito, sinasabi sa atin na ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ito ay mula sa kanyang anak. No? So hinatid sa atin ang buhay na walang hanggan. So pag sinabi natin buhay na walang hanggan, ito ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos. No? O sa buhay mismo, hindi sa pag-ibig, sa buhay ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay buhay. At siya ang pinakamataas na uri ng buhay. Buhay na walang hanggan. Perfect yan. Hindi lang yan walang hanggan, no, sa aspekto ng kapanahunan, kundi perfect na buhay ito. At ang buhay na ito ay ang Diyos mismo. Kaya sinasabi sa atin, kung ang isang tao ay merong Diyos, siya ay may buhay. No? Kung wala siyang Diyos, kung wala siyang Diyos, wala siyang buhay. Na ang ibig sabihin, ang kinikilalang buhay lang ay ang Diyos mismo. Amen. 1 John 5:20 indicates strongly that we are now experiencing the true God. And we are experiencing Him by being in Him. We experience, enjoy, and possess Him by being in Him. This, to us, is the true God and eternal life. Amen. So, ang Diyos natin, no, ay nararanasan natin dahil siya ay nasa atin. Dahil siya ay nasa atin. No, at nakikilala natin siya bilang Diyos na totoo. No, at nararanasan natin. No, at ito ay sa aspekto ng dahil sa ang Diyos ay nasa atin. No, kaya nararanasan natin siya, natatamasan natin siya, natatamo natin siya.
No? Dahil siya ay nasa atin. No? Subalit kung ang Diyos, no, ay wala sa atin, hindi natin siya mararanasan, mai-enjoy, at matatamo. No? Kaya ito ang Diyos, no, na nadala tungo sa atin. No? Ang Diyos na nararanasan natin ngayon. No? At sinasabi sa atin dito, hindi lang natin siya nararanasan, nagiging pagtatamasa natin siya at natatamo natin siya. So sa atin, ito ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. In verse 20, we have the crucial conclusion of the entire epistle of 1 John. This epistle reveals that now we are truly one with the triune God, and He becomes true, real to us. He becomes reality and life to us because we are in Him. So siya ay nasa atin, tayo ay nasa Kanya. Kaya sinasabi rito, siya ay naging totoo, at siya ay realidad sa atin ngayon. At ito ay isang experience, na nagpapatunay na siya ay nasa atin, tayo ay nasa Kanya. Amen. Amen. In 1 John 5:21, John goes on to conclude, "Little children, guard yourselves from idols." The word guard means to garrison ourselves against attacks from without. Amen. Such as the assaults of the heresies. Amen. So, ito ay isang babala. Bantayan ninyo ang inyong mga sarili mula sa pag-atake ng mga Diyos-Diyosan. So, ang pag-atake ng mga Diyos-Diyosan ay may kinalaman din sa mga heresies, hierarchiya. Ang heresies ay mga pagtuturo na hindi nagdadala ng Diyos sa atin. At yan ay mga huwad na pagtuturo. Hindi siya healthy. At ang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay mga bagay na humahalili sa Diyos at hindi tunay na Diyos. Amen. Idols refers to the heretical substitutes for the true God that were brought in by the Gnostics and Cerinthians. So yung mga Gnostics, yan yung mga Gnostiko at Cerinthians nung panahon ni Paul. At ito yung mga tao nagdadala ng mga pagtuturo na hinahalinhan din, hindi lang ang Diyos, kundi maging ang salita ng Diyos. Mga pagtuturo ng karunungan, filosofiya, yan ay mga Gnostic na pagtuturo. Amen. The idols here also refer to anything that replaces the real God. As genuine children of the genuine God, we should be on the alert to guard ourselves from these heretical substitutes and from all vain replacements for our genuine and real God, with whom we are organically one and who is eternal life to us. So thank the Lord, ang Diyos natin ay totoo, ang Diyos natin ay buhay na walang hanggan. Kaya bantayan natin ang sarili natin mula sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo kasi ang Diyos-Diyosan, meron dalawang klase yan eh. Isa yung nakikita. So yung mga Diyos-Diyosan na nakikita, yan yung mga sinasamba ng tao. Mga material na bagay, larawan, rebulto, mga physical na anyo na kung ano-ano na sinasamba ng tao. Pero maliban dyan, merong mga Diyos-Diyosan na tago. Na ang ibig sabihin, ito naman ay hindi ganong hantad. Hindi hantad.
ang inaatake naman ng mga ganitong Diyos-Diyosan ay yung puso ng tao. No? At yung puso ng tao kasi, ito ay ang ginagamit natin para mahalin ng Diyos, para dakilain ng Diyos, no? Para hangaan ng Diyos, no? Para ating ibigay ang lubos na pansin natin sa Diyos. Subalit ang ginagawa ni Satanas, gumagamit siya ng mga ibang bagay, mga ilang bagay na merong atraksyon sa puso ng tao. No? At dahil dyan, inaagaw niya yung paghanga, pag-ibig, no? At pagsamba na dapat ibigay ng tao sa Diyos. No? Kung minsan maging salapi, nagiging Diyos-Diyosan yan. No? Ang mga artista, mga tao, mga sikat na tao, na sobrang hinahangaan ng mga tao, nagiging kapalit yan ng Diyos. No? At mga bagay na kinababaliwan ng tao. No? At mga bagay na nag-o-occupy sa tao. So lahat ng yan ay mga Diyos-Diyosan na nagdadala sa tao na mawalan ng gana sa Diyos, manlamig, mawalan ng pag-ibig, no? At mawalan ng interes. No? So yan yung ngayon, yan yung mundo ngayon. No? Mga Diyos-Diyosan na patago. No? Yung isa naman talagang sinasamba ng tao, niluluhuran, inahalikan, inaalayan ng kung ano-ano. So ingatan natin ang sarili natin sa mga ganyang bagay. No? Maging ang isang taong totoong nagmamahal sa Panginoon, pwede pa rin maagaw ng mga Diyos-Diyosan. No? Alam niyo ba, si Solomon, si Solomon ay isang tao ng Diyos. Sa umpisa, maganda ang kanyang relasyon sa Panginoon. Pero kalaunan, nailayo din ang kanyang puso, no, ng mga Diyos-Diyosan mula sa Diyos, mula sa tunay na Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Amen. So, warning yan. Before we were saved, we were outside of God. God was true in Himself, but we could not say in our experience that He was true to us. But after we believe in the Lord Jesus, we entered into God. Therefore, 5:20 says, not only that we know the true God, the true one, but also that we are in the true one. Amen. Amen. So yung Diyos natin, okay, naging totoo siya dahil nasa loob natin. Nasa loob natin. Kaya, pwede mong sabihin na ang Diyos talaga totoo. No? Alam mo kung ba't mo sinasabi yan? Kasi ang Diyos ay nasa loob mo. Kaya totoo siya. No? Dahil yung pagiging nasa atin siya, dinadala tayo para maranasan siya, no? At matamasa siya. Pero merong isang kwento sa buhay natin, at ito ay nung panahon na hindi pa tayo nanampalataya sa Panginoon. So nung panahon na hindi pa tayo nanampalataya sa Panginoon, yung Diyos natin, totoo nga siya, pero nasa labas natin. So ang aspekto ng kanyang pagiging totoo ay nasa labas natin. Pag sinabi mo, totoo bang Diyos? Totoo siya. Ang problema, hindi siya totoo sa iyo. No? Kasi nasa labas siya. Kailan ba siya naging totoo sa atin? Nung siya ay madala sa atin, nadala tungo sa atin nang tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya iba yung totoo na nasa labas mo lang kaysa totoo na nasa loob mo. No? So, ang sinasabi nating totoo ngayon, ito ay batay sa Diyos na meron tayo ngayon. Totoo ba yung Diyos? Amen, brother. Paano mo nalaman? Kasi nasa loob ko eh. Nararanasan ko. Napapasaya niya ako. Nabibigyan niya ako ng liwanag. No? At dahil nasa loob ko siya, no, nararamdaman ko na nandun din ako sa loob niya. No? At talaga ang Diyos ay totoo.
So, iba na yung karanasan mo ngayon. No? At ang pagkakaiba ay yung Diyos mo noon ay nasa labas mo. Totoo siya. Pero ngayon, yung Diyos na totoo, nasa loob mo. Kaya pag sinabi mong totoo, mas iba na yon. Talagang siya ay nasa loob natin. Amen. Amen. So therefore, 5:20 says, not only that we know the true God, the true one, but also that that we are in the true one. We have seen that to be in the true one means that we are in His Son, Jesus Christ. Because we are in God, we now experientially becomes true. He now experientially becomes true to us. Likewise, because we are in Christ, in Jesus Christ, He becomes experientially true to us due to our experience of God and Christ. By being in God and in Christ, we can say that this is the true God, the eternal life. Amen. So pag sinasabi kong this is the true God and the eternal life, hindi na siya tumutukoy dun sa labas na yung Diyos na nasa labas natin. So hindi mo sinasabi na this is para nakaturo ka sa labas mo, the true God and eternal life, kundi this is, okay, the true God and the eternal life. Convinced, no, sapagkat nasa loob natin siya. So iba yung impact niya. Amen. So in doctrine, there may be a distinction between God, Christ, and eternal life. But in our experience, they are one. This is a true God and eternal life. This sentence is not merely the conclusion of verse 20. It is actually the conclusion of the entire book. What this epistle reveals is the true God and eternal life. So tatlo yung binanggit. Okay. Doctrinally, meron silang distinction. Meron silang pagkakaiba. Pag binanggit mo ang Diyos, okay, at si Kristo, pwede kang gumawa ng pagkakaiba ayon sa pagsasalarawan ng salita. Diba? Madami kung pwede sabihin. No? Ano mo, ang Diyos. No? Ang Diyos sa lumang tipan ay ang tagapaglikha. No? Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. No? At sa binabanggit sa atin na ang Diyos na yan ay nasa labas natin. No? Malaki ang pagkakaiba. Wala siyang humanity. So marami kang pwedeng banggitin bilang distinction ng mga pagkakaiba nila. Ano mo, si Kristo. Marami rin akong pwedeng sabihin ng mga pagkakaiba niya mula sa Diyos na hindi pa dumaan sa mga hakbangin. No? At pwede ko rin sabihin ang eternal life kung ano. Kung makakapagbigay ako ng mensahe tungkol sa topic na eternal life. So tatlo. May mga distinction. Pero pagdating sa karanasan, isa lang sila. Isa lang sila. So hindi mo pwede sabihin, ay, ang saya-saya ko ngayon. Sino ba sa tatlo nagpasaya sa akin? Ay, nako. No? Na katanggap ako ng biyaya sa kanila. Sino ba sa tatlo nagbigay ng biyaya? So hindi mo ma-separate yung tatlo na yan. No? Ano man ang sabi mo, ang Diyos. No? Mula sa pagsasalita ng ang Diyos, kasama si Kristo. Kasama yung eternal life. Pag binanggit mo naman si Kristo, kasama yung Diyos. Kasama yung eternal life. Hindi sila naghihiwalay. No? At nagpapadama sa atin, nagpapatunay na iisa lang sila sa aspekto ng karanasan. Amen. According to 1 John 5:20, we not only experience and enjoy the triune God, but we are in Him. Amen. So, may pagkakaiba pa rin yung experience, okay, at in Him. No. So, yung experience, ito yung aspekto
na kung saan nagiging solid ang karanasan mo direkta sa kung anong meron ka, no? Katulad ng Diyos, no? Pero yun naman sinasabi natin, kaisa siya. Okay? Ito ay ay ibang kwento. Ibang kwento ang pagiging kaisa siya. So mas mataas ito. No? Mas mataas ito. At sa pagiging kaisa, nagiging ako siya at siya ay ako. So yan yung ibig sabihin ng kaisa. No, dahil kaisa ko ang Diyos, okay, itong Diyos ay naging pag-ibig ko. Kaisa yan. At naihahayag ko. Naihahayag ko. So yan ay kaisa. So mas mataas siya. Okay. Dahil sa ang Diyos ay buhay, kaya siya bilang buhay ay nagiging pamumuhay ko. Kaisa yan. Mataas yan. No? Kaya hindi lang ito isang pananahanan, no? Kundi isang pagkakaisa. No? Alam niyo kasi ito mga terminology ang ginagamit sa atin dito. Malalalim ito at nangangailangan din ng mga karanasan, no, para maisalita natin ito. Amen. Amen. Saan ba ako? Okay, ito. This is the true God and eternal life. Only our triune God is true. Amen. Everything and everyone else is false. John tells us that we are in the true. Amen. In His Son, Jesus Christ. No longer we are outside the true. And no longer we are outside His Son, Jesus Christ. Amen. So, ang Diyos natin, no, so ito yung magandang katangian niya. Sinasabi sa atin na true God. So, ang true God ay nag-iisa lang. Siya yung totoong Diyos. So, huwag ka malilito. No? Iisa lang ang totoong Diyos. Pero maraming Diyos-Diyosan. No? Pero iisa lang siya. At itong Diyos natin, siya ang eternal life. Pag sinabi sa atin, binigay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, ano ang natamo natin? Buhay na walang hanggan. Sino ang buhay na walang hanggan? Ito ay ang totoong Diyos. So sa labas natin, hindi siya buhay. Siya ay naging buhay nang siya ay madala tungo sa loob natin. Kaya yung pagiging kaisa natin ng Panginoon, ito ay labis na napakaganda at napakahalaga. Amen. The true God becomes our experience as eternal life. This is a basic factor of John's first epistle. Amen. So yung Diyos na tunay, pumasok sa atin. So pumasok yung Diyos sa loob natin. At naranasan natin siya. Nung maranasan natin siya, siya ay eternal life. So ang eternal life ay ang Diyos mismo na na-apply natin sa ating karanasan. Ang ibig sabihin nito, may lasa siya. Yung buhay may lasa. Yung buhay may saya. No? So yung buhay na ito, may ginagawa para sa atin. At itong buhay na ito, na ipapamuhay natin. Sapagkat ang buhay ay para sa pamumuhay. So anong nangyari sa atin nang tinanggap natin yung Diyos? Sabi natin, Panginoon, tinatanggap kita. Panginoong Diyos. So ano nangyari? Ano natanggap mo? Buhay na walang hanggan. At anong ginawa ng buhay na walang hanggan sa buhay natin? Okay. Ginawa niya na itong buhay na ito ay maging karanasan natin. Maging pagtatamasa natin. At ginawa niya itong buhay na ito, okay, bilang ating bahagi.
no, na tatamo natin. Okay? At itong buhay na ito lumalago sa loob natin hanggang masumpungan natin ang kagulangan ng buhay. So napaka-epektibo nitong buhay na ito, no, sa ating mga karanasan at saya at pagtatamasa. Sapagkat kung sinabi mong natanggap ko ang Diyos, di ba? Parang walang solidong impact sa atin. Natanggap mo ang Diyos, naging ano ka ba? Naging creator ka? Natanggap mo ba ang Diyos? No? At naging isa kang tao na pwede nang sambahin? Hindi. Hindi ganun. Natanggap mo ba ang Diyos? Naging ano ka rin? Naging ama ka din? Hindi. Hindi ganun. Natanggap natin ang Diyos, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan, yun yung subjektibong bagay na nai-apply sa atin, nararanasan natin, naiitatamasa natin. So siya rin yung buhay na walang hanggan na nadala tungo sa atin. No? Kaya sinasabi, ito ang Diyos, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya naging conclusion na siya. Naging conclusion na siya. So yung buong aklat ni John, ito yung conclusion. Ito yung pinapakita na yung tunay na Diyos nadala sa atin at naging buhay na walang hanggan sa atin. No? At dahil siya ay buhay na walang hanggan, no, naging lahat-lahat siya sa buhay natin. Yung buhay, naging pamamaraan mo na siya. Halimbawa, may asawa ka. Asawa ka. Paano mo isasagawa ang buhay may asawa? No, ang paraan, gamitin mo yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Yun ang pamamaraan mo, okay, para isagawa yung buhay may asawa. At kapag ginamit mo yung buhay na yan, ang buhay may asawa mo, ay successful. Kasi perfect ka eh. Perfect ka. Sa pamamagitan ng buhay na ito. Di ba? Pwede ba maging perfect ang tao? Pwede. Sinabi ng Panginoon yan, sabi niya, be thou perfect. Nagsisinungaling ba siya nung sinabi niyang dapat maging perfect ka? Pwede ka ba maging perfect? Pwede. Kasi sinabi ng Panginoon. Huwag mo sabihin, hindi po, brother. Tao lang ako. Hindi. Pwede. Kung hindi ka naniniwala maging perfect ka, ibig sabihin, ginagawa mong Panginoon na sinungaling. Pero pakinggan mo mabuti. Sabi niya, be thou perfect, okay, for your heavenly Father is perfect. So, ang sikreto para maging perfect ka ay ang Heavenly Father. No? At ano ibig sabihin na ang Heavenly Father ay perfect? Kailangan kunin mo siya. Kunin mo siya na isang perfect. At kapag kinuha mo siya, ano natamo mo? Buhay. Yung buhay na yan, perfect yan. Yan yung buhay na gagawin kang perfect husband, perfect wife. At sa pagsasama nyo, perfect marriage life. No? Kaya yung buhay na i-apply. No? Na i-apply siya. Hindi lang siya, ay, binigyan ka ng eternal life para hindi ka na mahulog sa dagat-dagatang apoy. Tama naman yan. Hindi mo naman pwedeng dalhin yung buhay na walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Wala siyang bahagi doon. Sinave ka nga nitong buhay na ito. Pero walang gaano siyang experience kung gano'n lang. Kailangan itong buhay na ito ay maranasan mo, matamasa mo, maging bahagi mo. No? Pag tinanong mo ko, Brother Danny, perfect ka ba? Oo, paminsan-minsan. Pag ini-ensayo ko yung espiritu ko, perfect ako. No? Kasi yung buhay na yan ay nasa espiritu. Ensayuhin mo yung espiritu mo, mabuhay ka sa espiritu. Perfect ka. Magkakasala ka ba? Hindi. Kasi nabubuhay ka sa espiritu mo. Malakas ka ba? Malakas ka. Dahil nabubuhay ka sa espiritu mo. Magagalit ka pa ba? Hindi. Kasi nabubuhay ka sa espiritu mo eh. Di ba? Kaya mo magpasensya? Oo. Kasi
Nabubuhay ka sa espiritu mo kung saan yung buhay na perfect ay nandiyan dyan. No? Kaya ang conclusion dito, mga kapatid, ay ang pagpapakita sa atin, no, na ang buhay na ito, no, ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. No? At ito ay eternal life. At ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na nadala tungo sa atin. Amen. Amen. So in 1 John 5:20, we have the true one, Jesus Christ, the true God and eternal life. In John's concept, all of these are one. However, in doctrine, they are four. They are four. The true one, His Son Jesus Christ, okay, the true God, eternal life. Four nga. Tama. Binilang ko four nga. Pero, pagdating sa karanasan, mga kapatid, isa lang siya. Isa lang siya. At yung huling binanggit, eternal life. True God, the eternal life. Ibig sabihin, ang conclusion ni John ay upang bigyan tayo ng malalim, no, ng malalim na damdamin. Okay, na ang Diyos natin ngayon ay nasa loob natin. At siya ay naging buhay, eternal life sa atin upang maging lahat-lahat na sa atin. Sapagat kung wala kang buhay, wala kang anak. Wala ang anak ng Diyos sa iyo. Pero kung ang anak ng Diyos ay nasa iyo, meron kang buhay. Sasabihin mo, tinanggap mo ba ang anak ng Diyos? Oo, tinanggap ko siya. Asan ba siya? Okay. Asan ba siya sa iyong karanasan? Di ba? Sa aking karanasan, siya ay buhay. Eternal life siya. Ang buhay, mga kapatid, ay napaka-subjective na bagay. Subjective siya. Kapag inalis mo ang buhay sa isang tao, bangkay siya. Wala na siyang silbi. Wala nang subjective sa kanya. Sa mga patay, wala nang subjective. Ang subjective things, mga kapatid, ay nakikita lang sa mga buhay. Kaya ang eternal life na binigay sa atin, dinala tayo sa subjektibong karanasan sa Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo ang Diyos. Pwede mo sabihin hindi totoo ang Diyos? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Maski na hindi ka burning sa spirit, maski na backslider ka, maski na 10 taong ka nang hindi nagmi-meeting, hindi mo pa rin pwedeng sabihin na hindi totoo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos na pumasok sa iyo, kailanman hindi na lalabas. Hindi na siya lalabas. Pero pinakamainam pa rin, mag-meeting ka. Sapagkat kung nag-meeting ka, mag-grow yung buhay na nasa loob mo. Amen. When we are in the true one, we are in His Son, Jesus Christ. Then the true one becomes our God. And His Son, Jesus Christ, becomes eternal life to us. Okay, so yun yung pinaka-conclusion, yung word na eternal life to us. Amen. This eternal life is actually the true God. Furthermore, because the true God is real to us in our experience, He becomes our eternal life. Siya ay buhay natin. At yung eternal, okay, ay description ng buhay na to. Siya yung uri ng buhay na ito. Ang kanyang description, okay, ang kanyang uri ay walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Amen. Okay, so this is the true God and eternal life. Sasabihin ninyo, itong mga sentence na binasa kong to, ang daming beses na inulit dito sa 3 sunod-sunod na morning revival preview natin. Na siya ang
anak ng Diyos. Ito ang tunay na Diyos at ito ay ang buhay na walang hanggan. Sino ito? Siya yung tunay na Diyos, siya yung anak, si Jesucristo. Amen. Kaya ang apat na binabanggit dito ay iisa lang. Iisa lang siya. No, ito ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen. Salamat, Panginoon. Dinala mo ang iyong sarili tungo sa amin. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw din ang anak ng Diyos na pumasok sa loob namin. Dinala mo ang tunay na Diyos sa loob namin upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. At mula dito mapasukan namin ang karanasan sa tunay na Diyos at ang pagtatamasa at ikaw ay maging bahagi namin. Salamat, Panginoon. Amen.